Sa madaling araw na ika-28 ng Pebrero, 2026, ginising ang mga residente ng Tehran, kabisera ng Iran, ng isang tunog na hindi pa nila naririnig noon. Hindi yan paputok o sirena, kundi tunog ng isa sa pinakamalalaking operasyong militar na ika-21 siglo na nagaganap sa itaas nila. Sa loob lamang ng ilang minuto, 200 sasakyang panghimpapawid ang lumipad sa kalangitan ng Iran. Mahigit 500 target ang tinamaan ng sabay-sabay sa buong teritoryo. Mga gusaling ilang dekada nang nakatayo ay naging guho sa loob lamang ng ilang segundo. Habang umaakyat pa ang usok, doon pa lang nagsimulang maunawaan ng mundo ang nangyari. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Iran na namuno sa bansa sa loob ng 37 taon, na nagtayo ng isang net worth ng impluensya mula Lebanon hanggang Yemen na humamon sa Estados Unidos, Israel at sa kanluraning mundo sa loob ng mga dekada. Patay na siya. At ito ang detalye na hindi ibinabalita ng maayos ng karamihan sa mga balita. Ang Iran ay nakikipagnegosasyon ng kapayapaan noon. Ngayon, alas 2:13 ng hapon, nagsimula ang panibagong negosasyon ng Estados Unidos at Iran ngayong Huwebes tungkol sa nuclear program ng Iran. Magkukulat na live si Eliseo Cayetano mula Miami. Eliseo, tinanag pa siya ng US na umatake laban sa Iran. Tama ba? 2 araw bago ang atake, ipinahayag ng tagapamagitan sa publiko na malapit na ang kasunduan. Ngunit pagkatapos ng 2 araw, nawala lahat sa rehimen. Hindi aksidente iyon. Ang Iran ang humukay ng sarili nitong libingan at ipapaliwanag ng video kung paano nangyari ito. Ngunit bago iyon, may tanong na walang makasagot ng maayos. Sa totoo lang, paano nalaman ng Estados Unidos ang eksaktong kinaroroonan ni Khamenei gayong ilang taon siyang nagtatago sa mga lihim na bunker sa ilalim ng lupa, mga lokasyon na kakaunti lang ang nakakaalam at bantay pa ng mga elite na gwardiya? At kahit ganon, natapos ang lahat sa isang atake lang, sa tamang lugar, sa tamang oras. 100,000 insan sharif ruy kar amade. Ang mga nangyari sa likod ng operasyong ito ay kabilang sa pinaka-ekstraordinaryong kwento sa modernong kasaysayan ng militar. At iyan mismo ang malalaman mo sa video na ito. Para maintindihan kung paano nakarating ang Iran dito, kailangang sagutin ang tanong, bakit na yon? Bakit hindi 5 taon na ang nakalipas? Kung kailan banta na rin ang Iran, ano ang nagbago? Ang sagot ay nasa isang numero lang. Tingnan mo, ang Iran ay hindi maliit na bansa. May 72 milyong tao ito, isang sinaunang sibilisasyon. At isang rehimen na mula pa noong 1979 ay gumugol ng mga dekada sa pagtatayo ng isang network ng impluensya sa buong gitnang silangan. Sila ang nagpopondo sa Hezbollah sa Lebanon, sa Hamas sa Gaza, sa mga Houthi sa Yemen at sa 12 ng armadong grupo sa Iraq. Ngunit may mas delikadong bagay pa kaysa roon. Noong kalagitnaan ng 2025, kinumpirma ng ahensya nuklear ng UN na ang Iran ay nakapag-ipon ng sapat na radioactive na material para makagawa ng 9 na bombang atomika, 9. Akala ng rehimen na iyon ay kapangyarihan, akala nila iyon ay proteksyon, pero ang mismong programang iyon ang naglagay sa Iran sa puntirya. Para sa Israel at Estados Unidos, hindi tanggap ang numerong iyon. Noong Hunyo 2025, inilunsad ng Israel ang pinakamalaking opensibang panghimpapawid nito laban sa Iran. Ngunit kaiba sa isang karaniwang pambobomba, ang operasyong ito ay may katangiyang hindi pa nakita ng mundo kailanman. Ilang buwan bago ang mga pag-atake, ang mga ahente ng Mossad, ang lihim na serbisyo ng Israel, ay palihim nang nailagay sa loob mismo ng Iran. Ginamit ng mga ahenteng ito ang mga drone para sirain ang mga sistemang pangdepensa ng himpapawid ng Iran mula sa loob palabas. Parang may pumasok sa bahay mo, pinatay ang alarma at saka lang sinabihan ang mga nasa labas na bukas na ang pinto. Sumunod ang Estados Unidos gamit ang mga B-2 Spirit na pambomba, mga eroplanong halos hindi matukoy ng radar na may dalang pinakamalalaking bombang hindi nuklear na nagawa na.
Ginawa ang mga bombang ito para tumagos ng ilang dosenang metro ng bato at konkreto bago sumabog at ginamit ang mga ito laban sa mga pasilidad nuklear na nakabaon ng 80 hanggang 70 metro sa loob ng mga bundok ng Iran. Malaki ang naging resulta pero hindi pa rin ito tiyak o pinal. Ang programang nuklear ay napinsala ngunit hindi tuluyang nawasak at dito nagkamali ang Iran na siyang magtatakda ng takbo ng kwentong ito. Imbes makipag-usap, pinili nilang ihinto ang pakikipagtulungan sa internasyonal na tagasuri. Isinara nila ang mga pinto at nagpatuloy sa pagtatayo ng palihim. Hindi na mamalaya ng Iran na sila'y naghuhukay ng sarili nilang libingan. Noong Pebrero ng 2026, nagkaroon ng mga pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na ang bansang Arabe na Oman ang nagsilbing tagapamagitan. Noong Pebrero 26, inihayag ng tagapamagitan sa publiko na malapit nang makamit ang kasunduan sa kapayapaan. Huminga ng maluwag ang mundo, ngunit makalipas ang 2 araw, may natuklasan ng ahensiyang nukleyar ng UN na nagbago ng lahat. Nagtago ang Iran ng napakadelikadong material nuklear sa isang lihim na base na wala sa anumang opisyal na mapa. Hindi pa ito kailanman idineklara at nanatiling buo matapos ang lahat ng naunang pag-atake. Habang nakaupo sa mesa na negosasyon, patuloy na palihim na nagtatayo ang Iran. Ngayon, sabihin mo, kung malalaman mong may nanlilinlang sa iyo mismo sa bahay mo habang kunwari tapat na nakikipagnegosasyon, susubukan mo pa ring makipagkasundo o lalaban ka na? Sabihin mo sa mga komento. Diyan nilagdaan ng Iran ang sarili nilang sentensya. Kinabukasan, nagsimula ang mga pag-atake. Ngayon, bumalik tayo sa pangunahing tanong. Paano nalaman ng Estados Unidos at Israel ang eksaktong kinaroroonan ni Khamenei? Si Khamenei ay namumuhay sa matinding takot para sa kanyang seguridad. Matagal nang may balitang siya ay natatago sa isang lihim na underground bunker. Bihira siyang lumabas sa publiko pero noong madaling araw ng Pebrero, 28 nasa opisina siya at nagtatrabaho. Sa complex ng Beit Harbari, ang opisyal na tirahan at sentro ng pamahalaan ng kataas-taasang pinuno sa puso ng Tehran. Sinubaybayan ng CIA ang kanyang mga galaw ng eksakto, natukoy ang kanyang eksaktong lokasyon at ipinasa ang impormasong iyon ng real-time sa mga hukbong himpapawid ng Israel. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng Israel pagkatapos. Nagkaroon ng magkasanib na pagpaplano sa pagitan ng dalawang bansa sa mga nakaraang buwan. Nang lumitaw ang pagkakataon, agad na ginawa ang desisyon. Matapos tuksain ang mga pinuno ng rehimeng terorista ng Iran sa unang operasyon, na yon ay sistematikong winawasak natin ang sentro ng kanilang infrastruktura at matindi nating tinatamaan ang rehimen. Winasak ng pag-atake ang complex at hindi nakaligtas si Khamenei, ngunit hindi lang siya ang naging biktima. Ayon sa hukbong sandatahan ng Israel, pinuksan nila ang humigit kumulang 40 matataas na opisyal ng Iran sa loob lamang ng ilang minuto, kabilang ang punong komandante ng Revolusyonaryong Gwardiya, ang ministro ng Depensa at ang pinakamataas na general ng hukbong sandatahan ng Iran. Ang pinakamataas na pamunuan ng rehimen ay napuk sa isang operasyon. Sa una, itinanggi ng pamahalaan ng Iran ang lahat. Lumabas sa telebisyon ang ministro ng Ugnayang Panlabas at tiniyak na buhay at ligtas si Khamenei. Ngunit makalipas ang ilang oras, hindi na nila kayang itanggi pa. Noong panahong iyon, iisa lang tanong ng lahat, magdudulot ba ito ng pandaigdigang digmaan? Mabilis dumating ang sagot at nakakagulat ito, hindi nagtagal ang tugon ng Iran. Napakawala ang Iran ng daan-daang misil at drone laban sa Israel at mga base militar ng Amerika sa 6 na bansa sa riyon. Tinamaan ang paliparan ng Abu Dhabi, nasira ang sa Dubai, inatake ang base ng Amerika sa Qatar, at 3 sundalong Amerikano ang namatay. Pagkatapos, dumating ang pinakamabigat na dagok sa pandaigdigang ekonomiya. Okay. All right. Ang Iranian Revolutionary Guard, ang pangunahing sangay militar ng rehimen, ay nagpadala ng mensahe sa radyo para sa mga barko sa Persian Gulf. Walang barko ang pinayagang dumaan sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daanan ng tubig sa pagitan ng Iran at ng Arabian Peninsula. Diyan dumadaan ang halos ika-5 bahagi ng langis na kinakalakal sa mundo.
Sa loob ng wala pang 24 na oras, nabawasan ng kalahati ang bilang ng mga oil tanker sa riyon. Mabilis ding tumaas ang presyo ng bariles, kaya nagbabala ang mga eksperto. Kung tumagal ang pagharang, mararamdaman ang epekto nito sa buong mundo. Sa mga gasolinahan, sa mga supermarket at sa mga bayarin sa kuryente. Pero narito ang isang bagay na nagpapakita kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa ng Iran. Nanahimik ang net worth ng mga kaalyado ng Iran na binuo sa loob ng mga dekada para sana sa proteksyon nito. Kinondena ng Hezbollah ang pag-atake pero hindi sila lumaban. Naglabas ng mga pahayag ng protesta ang Hamas pero ni isang rocket ay hindi sila nagpaputok. Nanahimik ang mga armadong grupo sa Iraq. Gumugol ang Iran ng mga dekada at bilyon-bilyong dolyar sa pagtatayo ng network na ito para sa ganitong pagkakataon, pero sa oras ng pangangailangan, walang tumulong. At ngayon, narito na tayo sa tanong na iniisip ng lahat, anong mangyayari sa Iran kapag wala na si Khamenei? Mahirap sagutin ang tanong na yan dahil ang Iran na wala si Khamenei ay hindi lang parang kumpanyang nagpapalit ng presidente. Isang buong bansa ang mawawala ng lider nagtakda ng bawat desisyong politikal, militar at reliyoso sa loob ng 37 taon. Pero may ilang bagay na malinaw na. Isang pansamantalang konseho ang namahala habang pumipili ang bansa ng susunod na lider. Ang mga pangalan na lumulutang ay ang apo ng nagtatag ng revolusyon, isang dating presidente ng parlamento at ang mismong anak ni Khamenei. Ngunit ang pinakamalaking revelasyon ay wala sa mga pangalang iyon. Sa prediction market, mga plataporma kung saan tumataya ng totoong pera sa mga mangyayari sa mundo, ang opsyong may pinakamataas na posibilidad na 49% ay wala sa mga kandidato. Ito ang pagtatapos ng posisyon ng pinakamataas na pinuno. Halos kalahati ng mga analista ay naniniwala na maaaring lumabas ang Iran mula sa krisis na ito bilang isang ganap na ibang bansa. Ngunit may isang puwersa na magpapasya sa kinabukasan ng bansa, higit pa sa kahit sinong lider na reliyoso o politikal. Ang Revolutionary Guard. Hindi ito nilikha para ipagtanggol ang bansa laban sa mga kaaway sa labas, kundi para ipagtanggol ang revolusyon laban sa sinumang mag-question dito sa loob. Taglay ang 170,000 sundalo at isang network ng mga milisya na nakakalat sa buong lipo ng Iranian. Ito ang haligi na sumusuporta sa kapangyarihan. Tulad ng sabi ng isang Amerikanong analista, ang pagtanggal kay Khamenei ay hindi katulad ng pagtanggal sa rehimen dahil ang revolusyonaryong gwardya ang mismong rehimen. Ang malamang nalilitaw mula sa kaguluhan ay hindi isang demokrasya, pero hindi rin ito magiging katulad ng dating relihiyosong pamahalaan. Ito ay magiging mas militar, mas nakatuon sa nasyonalismong Iranian at posibleng mas mahirap hulaan. Napinsala ang programang nuklear ng Iran pero hindi nasira. Hindi kayang sirain ng bomba ang kaalamang gumawa ng bomba. Maaaring ipagpatuloy ito ng bagong pamahalaan na mas kaunti ang limitasyon kaysa dati. At ang landas ng diplomasya ay isinara sa pinakabiglaang paraan, 2 araw matapos sabihin ng isang tagapamagitan na abot kamay na ang kapayapaan. Sa huli, ang nagpabagsak sa pinakamakapangyarihang rehimen sa gitnang silangan ay hindi lang ang lakas ng Estados Unidos o ang intelligence ng Israel. Ito ang hukay na hinukay ng Iran gamit ang kanilang mga lihim, pagtataksil sa negosasyon at tagong programang nuklear sa bundok. Pinagtibay ito ng larawang tatatak sa kasaysayan. Nang kinumpirma ng pambansang telebisyon ng Iran ang pagkamatay ni Khamenei, umiiyak ang isang tagapagbalita ng live sa kamera. Isang lalaki na buong buhay ay inilaan sa sistemang humihinang ganap na katapatan sa rehimen. Ang kanyang kadakilaan Ayatollah Sayyid Ali Hosseini Khamenei sa pagpapanatili ng kadakilaan ng banal na santuaryo ng Islamikong Republika ng Iran. Umiiyak sa pambansang telebisyon habang kinukumpirma na nawalan na ng pinuno ang rehimen na ito. Ang pag-iyak na iyon ay nagpahayag ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng anumang opisyal na pahayag.
Kung gusto mong patuloy na subaybayan ang mga susunod na mangyayari, kung sino ang hahalili sa kapangyarihan, kung magpapatuloy ang programang nuklear at kung ano ang ibig sabihin nito para sa natitirang bahagi ng mundo, mag-subscribe ka sa channel. Malayo pa ang katapusan ng kwentong ito.